Mukhang mangyayari na yung matagal nang iniintay ng mga fans ng San Miguel Beermen na baka itong si Jeron Teng daw ay i-trade na ng San Miguel. Ang balita mukhang itong si Jeron, pinagpipilian daw ng San Miguel Beer kung dadalhin si Jeron Teng sa Titan Ultra or sa Phoenix Fuel Masters. Ang first option daw ng San Miguel i-trade itong si Jeron Teng sa Phoenix kapalit ni Richie Rivero. Pero kung straight up Rivero for Teng baka hindi raw pumayag ang Phoenix. So baka kinakailangan isama ng San Miguel Beer isang first round draft pick para dito sa nasabing trade. Jeron Teng at first round draft pick for Richie Rivero. Kung sakasakali, okay naman yan. No? Yun nga lang, ang magiging problema kasi, kung kukunin ng San Miguel si Rivero, ang laro niya ay parehas ng posisyon ni Jerry Cahan-Misi. At ang dami ng mga guards ng San Miguel dyan, si Richie Rivero. Kung kukunin nila si Richie Rivero, magkakaroon sila ng backlog o sobrang dami ng mga guards nila. Dahil si Jerry Cahan-Misi, si CJ Perez, si Jericho Cruz, iisa yung posisyon na nilalaroan nila. So sa tingin ko, mas maganda nga kung si Joshua Monson ang kunin ng San Miguel. Kasi si Joshua Monson, pwede yan na maging point guard, pwede rin yan na maging small forward. So po pwede na maging small forward ng San Miguel, si Monson, si Trollano at itong si Lassiter. At pwede rin na ito si Monson maging point guard nila. Kaya sa tingin ko mas nababagay talaga to para dito sa lineup ng San Miguel kung sakasakali. Kaya nga mukhang iyan yung nakikita natin na baka sitwasyon dito kung bakit itong San Miguel Beermen ay interesado nang i-trade itong si Jeron Teng. Kung sakasakali, mas magiging practical siguro at mas madaling i-trade si Jeron Teng sa Titan Ultra. Lalo na ang Titan Ultra ay 0-2 na. So, ibig sabihin nito, mas nangangailangan silang panalo at most likely makipag-trade yan. Kaya mukhang yan ngayon yung mangyayari para dito sa Titan Ultra. Papayag na sila dito sa trade offer ng San Miguel. Ito naman daw, Rain or Shine Elasto Painters ay nag-entertain din ng mga trade offers, partikular na sa dalawang koponan dito sa Converge Fiber Xers at sa Blackwater Bossing. Ang partikular na hinahanap ngayon ng Rain or Shine, siguro wala namang magugulat, ay isang center or isang power forward. So tinitignan daw nila ito si Abu Tratter mula sa Blackwater at pagdating naman dito sa Rain or Shine sa Converge ay si Larry Muyang. Willing daw i-trade ng Rain or Shine ang isang second round draft pick. Pero mukhang hindi pa natin natitiyak kung sino doon sa dalawang teams ang mas kursunada ng Rain or Shine at kung papayag sila. Kung sa bagay, ito namang si Muyang at ito si Tratter hindi masyadong nabibigyan ng minuto sa Converge at doon sa Blackwater. Kaya sa tingin ko mas madaling magkakaroon to ng arrangement at mapapapayag nila. Kaya mukhang okay na to para dito sa koponan ni Coach Cheng Yao. Alam natin kung ba't sila naghahanap ng big men dahil hindi maganda yung lagay ngayon itong Rain or Shine pagdating dito sa kanilang mga center. Lalo na alam natin, dami problema nila dyan pagdating dito sa kanilang posisyon, no? Kaya mukhang magiging issue na talaga dito sa Rain or Shine yung kanilang lineup. Kaya sa tingin ko, mukhang iyan yung magiging problema kung hindi sila makakuha ng big man. Mukhang itong Rain or Shine Elasto Painters, iyan na talaga yung plano nila. Si Tratter ang kunin o kaya naman kung pwede si Larry Muyang. Actually, kung pareho niyang makukuha yan, mabuti pa. Although baka hindi sumapat yung mga draft picks ng Rain or Shine pampalit dito kay Muyang at kay Tratter. Pwede nilang ibigay na kapalit siguro baka to si Manaytay, no? Pero marami naman talagang ibang players dyan na pwedeng ma-acquire itong Rain or Shine. Pero yun daw talaga ang plano nila ngayon kunin. Kung sa bagay, itong Rain or Shine naman, alam natin matindi ang pumili ng mga players at kung itong napili ni Coach Cheng Yao, sigurado nakikita niya nababagay dito sa Rain or Shine itong si Tratter at si Larry Muyang. Kaya yan yung kanyang napipili.